Matapos ang matinding labanan sa museum, ngayon naman ay i-review na natin ang Chapter 169 at 170 ng Sakamoto Base. Sa wakas, masasaksihan na natin ang mga sumusunod na eksena matapos ang nakakagulat na twist kung saan sina Sakamoto, Nagumo at Uzuki ang naging most wanted matapos ang kaguluhan sa Okotabe Art Museum. Dahil dito, kumilos ang order leader na si Oki upang personal na isagawa ang misyong pagpatay sa tatlong most wanted na ito. Kaya masasabi natin na sobrang tindi ng chapter na ito dahil dito natin makikita ang pagkabuo ng panibagong order at magsisimula rin ang isang matinding engkwentro. This is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter kay Oki na nagsabing, "Itama ang mali sa ngalan ng order." Makikita si Shishiba na hawak ang larawan ni Sakamoto, Nagumo at Uzuki. Sa isip niya, wala talagang pinipiling panahon itong si Oki. Kaya sinabi ni Shishiba na magiging honest siya, hindi magiging madali ang misyon na ito. Nandyan ang top assassin noon, ang Master of Disguise at ang pinakamasamang terorista sa history ng JAA. Pero sagot ni Oki, wala naman akong mataas na expectation sa inyo. Kaya nga nag-recruit ako ng 2 bagong order members at gusto kong makilala mo sila, Shishiba. Umalis sila at nagtungo sa isang pachinko slot building. Doon, may isang lalaking tumutugtog ng gitara sa gilid, kumakanta at agad itong nakaagaw ng atensyon ni Usaragi. Sabi ni Shishiba, "Pasok na tayo." Pero nagpaiwan si Usaragi para makinig. Sa isip ni Shishiba, unusual, hindi humihinto si Usaragi para lang sa ganito. Samantala, makikita ang isang matanda na naglalaro lang pachinko, si Torres. Tinanong siya ni Oki kung nanalo na ba. Sagot ni Torres, "Wag mo muna akong kausapin. Jackpot pa lang ang nakuha ko kahit ilang beses na akong nag-roll." Pagkakita ni Shishiba sa kanya, napaisip siya, ano bang problema ng matandang to? Lulong lang pala sa sugal. Sinabihan naman siya ni Oki tungkol sa napag-usapan nila. Sagot ni Torres, "Tungkol sa pagsali sa order, tama ba?" "Oo, sasali ako. Wala rin naman akong choice. May utang pa akong 60.2 billion sa JAA. Nagulat si Oki. Mas malaki pa pala ito ng 400 million kumpara noong nakaraan mong utang. Sagot ni Torres, "Natalo kasi ako ng 300 million sa horse race at yung 100 million nagastos ko na." Dito nagsalita si Kamihate sa isip niya. Ang sino mang dumadagdag pa sa utang ng taong ito, basura. Mas mabuti pang magtrabaho siya kaysa magsugal at magpatong ng utang. Kaya nagpasya si Shishiba na umalis na lang. "Kalokohan to, Mr. Oki. Aalis na ako." Pero pinigilan siya ni Torres. "Teka muna bata, pahiram naman ng 20 million bago ka umalis." Dahil dito, agad siyang inatake ni Shishiba gamit ang martilyo pero nabasag ang tulis na dulo nito. Sa isip ni Shishiba, ano bang taong to? Nabali ang dulo ng martilyo ko. Hindi basta-basta. Sabi ni Torres, "Nagtatrabaho lang ako para mabayaran ng interes ng mga utang ko. Kasi ang pamumuhay at pagpatay magastos. Kaya lalo pang lumalaki ang utang ko." Sagot ni Shishiba, "Mukhang problema nga yan, matanda." Tinanong ni Oki Shishiba kung ano ang tingin niya. Sagot ni Shishiba, "Oo, pero nasa na ang isa?" Paglabas nila, nakita nila si Usaragi na nakikinig pa rin sa lalaking nagigitara. Sabi ni Shishiba, "Nakikinig ka pa rin pala." Sagot ni Usaragi, "Oo, ang ganda ng kanta niya. May lungkot na vibe." Biglang nag-strum ng malakas ang gitarista. Ikinagulat si Usaragi hanggang sa bumagsak ito. Saka nagsalita ang lalaki, "Nakuha mo ang kanta ko. Tungkol ito sa kaligayahan ng una kong pagpatay." Ipilaliwanag ni Oki, siya ay si Tanabata, isang professional musician. Ang mga kanta niya ay inspired sa pagpatay. Sa isip ni Kamihate, sirang ulo, kawawa si Usaragi. Pero bigla na lang kinuwelyuhan ni Usaragi si Tanabata. Sabi niya, "Ang ingay ng pagtugtog mo kanina, dapat magpakita ka ng respeto bilang baguhan." Sagot ni Tanabata, "Pauman niya ang bata." Hindi niya makayanan ang sinabi ni Usaragi tungkol sa kanyang kanta. Kaya dito na nagsalita si Ukami, na ngayon daw na nagtipon na sila raw ngayon ang 6 na magiging bagong order. At ang kanilang misyon,
patayin ang tatlong target na sina Sakamoto, Nagumo at X. Hindi na raw mahalaga kung dati ay kasamahan nila ang mga taong ito, sapagkat kung ginugulo na nila ngayon ang kaayusan, kinakailangan daw silang patayin ng walang pag-aalinlangan. Tinapos pa ni Okami ang kanyang salita ng, "Ngayon, simulan na natin ang ating trabaho." Samantala sa klinik ni Granny Mia, makikita si Sakamoto na kumakain ng cup noodles. Bigla niyang tinanong, "Uy, teka, anong petsa nga ngayon?" Sagot naman ni Shen, "September 26 po." Bigla itong ikinabahala ni Sakamoto dahil birthday daw ngayon ni Hana. Kailangan niyang bumili ng cake. Sabi naman ni Shen, "Kami na lang po ang bibili." Pero sagot ni Sakamoto, "Gusto kong ako mismo magbigay ng cake at personal na magpasalamat kay Hana." Dito naman nagsalita si Granny Mia. "Nakalimutan mo na yata, Sakamoto. Hindi ka pwedeng lumabas ngayon." Sumabat naman si Nagumo, Bakit hindi ka na lang mag-disguise?" Nagulat si Sakamoto. "Huh?" Tinanong pa ni Nagumo kung pwede rin ba siyang sumama. Tutulong daw siya dahil sawa na raw siya sa kakaupo lang sa klinik nang walang ginagawa. Kaya pagkatapos nito, lumabas na sina Shin at Sakamoto na nakadisguise bilang si Aoi at si Nagumo na nakadisguise din. Habang naglalakad sila, napansin nila ang mga JAA members na nakastandby sa paligid, ngunit hindi naman daw sila pinapansin. Sabi ni Nagumo, "Well, ako mismo ang gumawa ng disguise ninyo kaya hindi kayo halata." Tinanong naman ni Shen, "Gaano katagal tatagal ang disguise?" Sagot ni Nagumo, "Mga 30 minutes lang." Dagdag pa ni Shen, "Pero bakit mataba ka sa disguise mo?" Matapos nito, nakabili na rin sila ng cake. Ang kailangan na lang nila ngayon ay maibigay itong personal kay Hana at tapos na ang kanilang misyon. Subalit sabi ni Nagumo, dahil nandito na rin tayo, papasok muna ako sa arcade." Tutol si Shin, "Wala na tayong oras, bukas na la." Pero sagot ni Nagumo, kung mananalo ako ng stuffed toy para kay Hana, siguradong matutuwa siya." Sabi naman ni Sakamoto, tama si Nagumo. Agad namang kontra ni Shin, "Mr. Sakamoto, huwag kang magpaloko sa kanya." At habang nagsasalita si Shin, bigla nilang narinig ang isang boses, "Ngayon, simulan na natin ang ating trabaho." Sabay dumaan mismo sa harap nila sina Shishiba at ang lahat ng order members. Labis itong ikinagulat ni Shin. "Ang order? Anong ginagawa nila rito?" Sabi naman ni Sakamoto sa kanyang isipan, "Huwag kang mag-react." Habang nagkasulubong sila, napansin ni Torres na nakatingin si Sakamoto. Kaya tinanong si Okami, "Ano yan, Torres?" Sabay tinitigan niya si Sakamoto. Sabi naman ni Nagumo sa isipan niya, "Si Mr. S, nagbalik na pala siya mula abroad." Si Shin naman ay kinakabahan. Naiinis, na-recognize na ba nila tayo? Pero paalala ni Sakamoto, diretso lang. Ngulit pinahinto sila ni Okami. "Sa tingin ko, asawa yan ng Sakamoto. Nakita ko na mukha niya sa mga dokumento." Kaya sumagot si Sakamoto, "Ano po yun?" Tinanong ulit sila ni Okami, "Katrabaho mo raw dati si Sakamoto. Alam mo ba kung nasaan ngayon ang asawa niya?" Sagot ni Sakamoto, Hindi naman kasi strikto ang relasyon namin." Biglang nagsalita si Torres, "Ano ba yan, Mr. Oki? Mas madali na lang kung kikidnapin natin ang asawa." Na agad namang ikinabahala ng tatlo. Pero sagot ni Okami habang papalayo, "Bawal. Ayon sa JAA policy, under no circumstances ay bawal sakta ng mga sibilyano." Ngulit kontra ni Torres, ang mga pulisya ay nandito para panatilihin ang kaayusan, hindi ba? Sino ba ang may pakialam kung isa o dalawang sibilyano lang? Ang mga salitang ito ay lalong nagpagalit kay Sakamoto. Kaya sabi ni Shin, "Kumalma ka, Mr. Sakamoto." Pero dahil sa sobrang kaba ni Shin, bigla na lang naglaho ang disguise niya. Lubos itong ikinagulat ng order. Agad lumapit si Torres, "Oy!" Pero mabilis na inatake siya ni Nagumo gamit ang tuhod. "Umalis na tayo rito!" Nainis si Shishiba, kaya agad namang umalis ang tatlo. Sabi pa ni Kamehate, "Nakakainis. Kailangan ko na bang bumunot ngayon?" Pero sagot ni Oki, "Hindi. Masyadong maraming obstructions dito. Disadvantage ang paggamit ng firearms. Ipagpaliban na lang natin." Habang nag-uusap sila, makikita naman ng isang bata na nag-a-adjust ng kanyang gitara. Nag-strum ito at may cable na pinadaanan niya sa takip ng isang manhole. Dahil naapakan ni Sakamoto ang isa pang takip ng manhole, biglang tumalsik ito at tinamaan siya.
isang atake mula sa batang gitarista. Agad na minaintain ni Sakamoto ang kanyang balanse. Nagulat siya at nasabi, "Ano yun? Bomba ba yun? Paano nagawa ng batang ito ang ganitong atake?" Hawak-hawak ng bata ang cable at inatake niya si Sakamoto gamit ito. Naibaon niya ang cable sa braso ni Sakamoto at nagsimulang mag-strum, dahilan upang mag-vibrate ang buong katawan ni Sakamoto. Umalingaw-ngaw ang tunog ng gitara diretso sa ulo ni Sakamoto. Pero sa kabila ng lahat, hawak-hawak pa rin ni Sakamoto ang cake. Sabi ng bata, "Mukhang hindi ka makagalaw ng maayos. May nagpapapigil ba sa'yo?" Sagot naman ni Sakamoto, "Tumahimik ka." Sa isipan ni Sakamoto, "Kainis. Kung magpapatuloy ito, ang cake ni Hana ang malalagay sa alanganin." Sabi pa ng bata, "Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Kasi noon, gusto kong magsulat ng 5 bagong kanta para sa susunod kong tour. Pero wala akong maisip. Kaya kapag wala akong inspiration, mas mainam na i-refresh ang sarili. At para sa akin, ang nagpapagana sa creativity ko ay ang moment na may taong mamamatay." Sabay na sumugod sina Natsuki at Kamehate kay Sakamoto. Nakabahan si Sakamoto. Nako. Pero biglang pumagitna si Shin. Sinabi niya kay Sakamoto, "Tumabi ka." At nang nagpilit pa rin si Shin, ginamit niya ang kanyang kakaibang ability, tila telepathy, at sinabihan si Natsuki na huminto. Nagulat ang lahat dahil tumigil nga talaga ang dalawa at bumagsak. Sabi ni Kamehate, "Ang power ni Isaragi." Dahil dito, tuluyan nang nakatakas ang tatlo. Sabi ni Torres, "Habulin natin sila." Pero sagot ni Oki, "Wag na, ayos lang. Ang mga planadong laban kadalasan ay nagdudulot lang ng aksidente. Pero sana man lang ay binigyan nila ako ng granada kanina." Samantala, napansin naman ni Shishiba ang kakaibang nangyari. Habang nagtatakbuhan sina Sakamoto at Shin, sabi ni Nagumo, "Dapat magpasalamat ka kay Shin ha. Muntik ka nang mamatay kanina at sa mismong birthday ni Hana pa." Tinanong ni Sakamoto si Shin, "Ano bang ginawa mo kanina?" Sagot ni Shin, "Sa totoo lang, parang telepathy. Kung pipilitin kong bigyan ng komandang isang tao na huminto, kahit saglit lang, nagagawa kong pansamantalang i-rewire ang isipan nila." Tanong naman, "Wala bang negative effect yan?" Sagot ni Shin, "Ha?" Paliwanag ni Nagumo, "Ang convenient ng ability mo. Baka may kapalit yan. Halimbawa, baka kapag ginamit mo ng ginamit, mabawasan ng 1 taon ng lifespan mo." Sabi ni Shin, "Tigilan mo nga yan. Nagsisimula tuloy akong maniwala na totoo." Maya-maya, nakarating na sila sa harap ng store ni Sakamoto. Walang senyales ng GAA members, kaya sabi niya, "Tamang-tama, ibibigay ko na ang cake." Pero laking gulat niyang makita, ang cake ay melted at durog na. Ilang minuto ang lumipas, makikita sina Hana, Aoi at Lo sa loob, habang sina Sakamoto ay nasa labas lang nakatingin at iyak. Habang kinakain ng cake, sabi ni Nagumo, "Dapat pumasok ka na lang, Sakamoto." Sabi ni Sakamoto, "Sinira ko ang cake niya. Hindi ako basta-basta pwedeng magpakita." Kaya tinanong niya, "So, ano ang plano mo ngayon?" Sagot ni Sakamoto, "Lumalaban ako noon para protektahan ang pamilya ko at ang buhay naming magkasama. Pero sa pagkakataong ito, ako mismo ang nagpapapeligro sa kanila. Siguro, hindi ako karapat-dapat dito." Makalungkot mga kaibigan ha, dahil biglang nag-iba ang sitwasyon ni Sakamoto. Paano kaya sila makakabawi rito? Paano nila mababalik sa normal ang lahat sa kabila ng ganitong kaguluhan? Well, yan at marami pang matitinding pangyayari ang inyong masasaksihan sa mga susunod na chapters. Dito na muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bagong uploads. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime,
And see you guys again on my next video.